Hi guys! For today's video, ang lesson natin is Grade 5 Math, Quarter 2, Module 1, Lesson 2, Reading and Writing Decimals. Sa lesson na to, pag-aaralan natin kung paano ba natin basahin at isulat ang mga decimal numbers. So ngayon, meron tayong example dito. Jose was asked by his mom to buy the goods for their sari-sari store at the market. His mom gave him the list she needs to buy. When he got home, he gave his mom a change of 48 pesos and 15 centavos. How do we read and write this number? Okay, itong 48 and 15, paano natin siya basahin at isulat? So ngayon is mag-review tayo sa ating place value chart para maintindihan natin kung paano ba natin babasahin ang mga numbers at kung paano natin siya isusulat. So, ang sukli ni Jose is 48 and 15. Oops. 48 and 15. So, ito yung sukli niya. So, dito sa 48 and 15, ito yung tinatawag nating whole number. Okay. So, ang nasa left side is tinatawag nating whole number. Itong 48 nasa left side siya. And then, itong point natin dito is tinatawag natin itong decimal point. Okay, so ito yung tinatawag nating decimal point. Kapag may decimal point, ibig sabihin nun is meron tayong decimal numbers. So, ang decimal numbers naman natin is itong 15 na nasa right side. Okay, so ito yung ating decimal numbers. Okay, para i-review lang natin ng konti para hindi tayo malito. Again, sa 48.15, si 48 ang ating whole number na nasa left side. Pagkatapos, ang whole number, ang kasunod niya is decimal point. And ang nasa right side is ang decimal numbers. Para mas maintindihan natin, i-review natin ang ating place value chart. Okay, so sa whole number, ang place value chart natin is magsisimula sa ones place dito sa right side. Tama ba? Okay, sa right side tayo magsisimula kapag whole number ang pinag-uusapan. So, ang nasa right side is ones place, pagkatapos tens place, pagkatapos hundreds place, thousands place, 10,000 place, and 100,000 place. For example, again, itong si 48.15 natin. So, nagsimula tayo dito sa right side, papunta sa left. So, ito yung ating ones place, ito ang ating tens place. Okay, so papunta tayo sa left. Now, sa ating decimal numbers naman, okay, so ang decimal numbers natin, ang kanyang place value is magsisimula sa decimal point. Okay, so nagsimula tayo dito sa decimal point kapag decimal numbers ang pinag-uusapan. Pagkatapos ng decimal point, ang sunod na place value niya is tenths. Okay, wala siyang ones. Ang sa kanya is diretso sa tenths. Okay, so ang pagbasa nito is tenths. 10 plus THS. So, tenths. Okay? So, ang kasunod ni tenths is hundredths. So, ibig sabihin si 1 is nasa tenths place at si 5 is nasa hundredths place. So, sa decimal number, tandaan nyo na nagsimula tayo sa left, papunta sa right. Kapag sa whole number, nagsimula tayo sa right, papunta sa left. Okay? So, ganon ang kanyang placement para hindi kayo malito. And then, next to hundredths place is thousandths place, then 10,000 place, and then 100,000 place. Kapag pinagsama natin siya sa isang place value chart, so nandito ang ating decimal point. So galing dito, ang ating whole number, galing dito sa right, papunta sa left. Tama, okay? So galing sa decimal point, ang ating whole number, galing sa right, papunta sa left. So that's why ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s. Galing naman dito sa decimal point, ang ating decimal number is galing dito sa left, papunta sa right. Okay, so that's why galing sa decimal point, tenths, hundredths, thousands, 10,000s, 100,000s. Okay, so tandaan nyo ha, galing dito sa decimal point, ang ating whole number is galing sa right, papunta sa left, at ang decimal numbers is galing sa left, papunta sa right. Ayan. Sa pagbasa at pagsulat ng decimal numbers, dapat alam talaga natin ang place value chart ng whole number at decimal number. So ngayon, itong ating 48 and 15, ilalagay na natin siya sa ating place value chart. Okay, so decimal point is nandito. And then ang ating decimal number is, ang 1 is nasa tenths place, ang 5 is nasa hundredths place. And then si 8 is nasa ones place at si 4 is nasa tens place. So ganito siya pagkasulat sa ating place value chart. 48 and 15 hundredths.
Dahil tapos na tayong mag-review sa ating place value chart, pag-aaralan na natin ang steps in reading number with decimal. So kung paano ba natin basahin ang decimal numbers at kung paano ba natin siya isulat. Ang first step natin is read the whole numbers written before the decimal point. Okay, so basahin daw natin yung whole number written before the decimal point. So for example natin is yung ating 48 and 15. So sa step number 1, basahin natin ang ating whole number. Okay, so ang ating whole number is 48. Okay, so 48 yung ating whole number, nawala si I. Ayan, 48. And then ang step 2 natin is read the decimal point as end. Okay, so basahin natin si decimal point as end. So dahil tapos na natin nabasa si 48, si decimal point naman yung basahin natin sa step 2. So ilagay natin end. Step 3, read the decimal numbers like reading the whole number. Okay, so si decimal number daw is basahin natin siya gaya ng pagbasa ng whole number. So 15. So ilagay lang natin or basahin lang natin siya as 15. And lastly, say the place value of the last digit. So ano yung place value ng ating last digit base sa ating place value chart? Si 1 is nasa 10th place, so si 5 is nasa 100th place. Oh, ito yung ating place value chart kanina. Si 1 is nasa 10th place at si 5 is nasa 100th place. Sabi dito, say the place value of the last digit. So ang last digit natin dito is si 5. So sabihin daw natin ang place value ni 5. Ang place value ni 5 is hundreds. So sabihin or ilagay natin dito ang place value ni 5. Okay, so that is hundreds. Okay. So, meron na tayong nagawa. Ngayon, basahin na natin siya. So, basahin natin 48 and 15 hundredths. So, ibig sabihin, ang pagbasa pala nito is 48 and 15 hundredths. Okay, so madali lang, di ba? Madali lang magbasa ng decimal numbers. First, basahin mo lang yung whole number na nasa before the decimal point, and then si decimal point basahin mo as end, and then ang iyong decimal numbers basahin mo lang siya na parang whole number. Pagkatapos idagdag mo ang kanyang place value ng last digit. So ngayon naintindihan na siguro natin, so magbibigay tayo ng example kung paano ba natin basahin ang mga numbers na ito. Okay, sige, babasahin natin ang mga numbers na nandito. Okay, so ang first, basahin natin siya. Basahin natin ang whole numbers. So meron tayong 4, decimal point, 4, and basahin lang natin ang ating decimal numbers na parang whole number. So 6,732. Okay, so ano yung place value ni 2? Sige, tingnan natin sa ating place value chart kung ano yung value ni 2. So si 2, kapag dito tayo sa decimal point. Okay, nandito si decimal point. So, si 6 is nasa 10th place. Si 7 is nasa 100th place. Si 3 is sa 1000th place. So, si 2 is nasa 10,000th place. So, ibig sabihin, ang place value ni 2 is 10,000. So, ang pagbasa natin dito is 4 and 6,732, 10,000. So, isulat natin siya. Okay, so sa pagsulat natin is 4 and 6,732 10,000. Kasi ang place value ni 2 is 10,000 place. Sige, sa number 2 naman tayo. Okay, so basahin natin itong number 2. 113 and 126. Ano ang place value ni 6? So, si 1 is nasa 10th place. Si 2 is nasa 100th place. Si 6 is nasa 1000th place. So, ibig sabihin, 113 and 126 thousandths. Okay, so isulat natin siya. Ganito na siya pagkasulat. 113 and 126 thousandths. Okay, so number 3 naman. 72, okay, so basahin natin 72 and paano to basahin? Basahin lang natin ang number na gaya ng pagbasa ng whole number. 59, pero si 9 is nasa 10,000th place. Kasi tenths, hundredths, thousandths, 10,000. So, 72 and 59, 10,000. Okay, so isulat naman natin siya. Ganito na siya pagkasulat. 72 and 59, 10,000. Kasi ang place value ni 9 is nasa 10,000th place. And last example, 10 and 7. Saan na place value si 7?
tenths. So, ibig sabihin, ang ating pagsulat dito is 10 and 7 tenths. Kasi si 7 is nasa tenths place. So, 10 and 7 tenths. Okay, so, alam na natin kung paano basahin at kung paano isulat ang ating mga decimal numbers. Paano naman kung ang ibibigay sa inyo is word form tapos gagawin nyo siyang number? Okay, so meron tayong example dito. 1 and 5 10,000. So, isulat lang natin si 1 kasi alam natin na si 1 is whole number. Pagkatapos si n is decimal point. So, 1 and 5 10,000. So, tandaan natin na si 5, ano yung kanyang place value? 10,000. So, isusulat ba natin dito na 5? Ganyan. 1 and 5 10,000 ba ito? Hindi. So, ibig sabihin, si 5 is meron siyang dinaanan na ilang place value. Si tenths, si hundredths, si thousand. So, meron siyang dinaanan na tatlong place value. So, itong tatlong place value na ito, ilalagay natin siya as 0. Ayan. So, tatlong 0. Bago natin isulat si 5, ayan. So, ang pagbasa natin dito is 1 and 5 10,000. Kasi si 5 is nasa 10,000 place. Okay, so kasi tenths, hundredths, thousands, 10,000. Okay, so ganyan pagsulat, kahit na word form pa ang ibigay sa inyo, masusulat nyo talaga yung decimal numbers nyo kapag alam nyo yung rule. Another example naman tayo, 16 and 1,000. Okay, so si 16, alam natin na whole number. Si n is decimal point, 1,000. So, ang place value ni 1 is nasa thousands place. Ilang place value ang dinaanan niya? Tenths, hundredths, before si thousands. So, ibig sabihin, tenths at hundredths, gawin nating 0. So, tenths, hundredths, and then thousands, 1. So, 16 and 1,000. Kasi tenths, hundredths, thousands. Okay? So, alam nyo na kung paano gawin, paano magsulat, or paano bumasa at magsulat ng decimal numbers. That's all for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you in our next lesson. Bye!